Practical budgeting tips. Number 1, remember that every month is different. Dahil meron tayong mga buwan na kailangan mag-budget tulad ng back-to-school supplies, car maintenance, birthdays, vacation, or holidays. Isama na din natin dyan ang pagtaas ng bilihin, bills sa kuryente at tubig. Number 2, do the budget together. Kung single ka, discuss it to your parents or siblings. Kung married ka naman, kailangan mo magkaroon ng financial accountability partner. Kailangan pinag-uusapan ninyo ang incoming at outgoing ng monthly expenses ninyo. Dapat may goal kayo pareho at may pangarap para sa future o sa pagtanda ninyo. Number 3, budget to zero before the month begins. Ito ay income minus all your expenses every month. Hindi ibig sabihin na may natira kang pera sa account mo last month ay kasama na ito sa budget mo. Automatic na sa savings account mo na yon. Number 4, start with most important categories first. Titignan mo kung ano yung dapat at kinakailangan mong pagkagastusan like food, bills, transportation. Ang mga sumusunod na luho ay dapat pinag-iipunan para mabili. Number 5, pay your debt. Ito ang pinaka-importante sa lahat. Magbayad ka ng utang mo. Naniniwala ako na mas magaan ang flow ng blessing sa iyo kung yung obligations mo sa mga pinagkakautangan mo ay bayad. Number 6, don't be afraid to trim the budget. Kung kinakailangan mo mag-cut sa ibang mga bilihin para sa mas maayos mong pagbabudget, gawin mo. Iwasan ng madalas na pag-dine out. Huwag gayahin si Master Dine Out, hindi siya nakakatulong. Number 7, keep miscellaneous line in your budget. Kasi may mga pagkakataon na di natin inaasahang pagkakagastusan. Kaya upang maiwasan ng mangutang, dapat may nakalaan kang budget for your emergency fund. Number 8, track your progress. Dapat tinatrack mo din yung progress mo para makita mo kung enough na ba yung kinikita mo buwan-buwan o mas kailangan mo pang mag-isip ng karagdagang pinagkakitaan. Number 9, have goals. Diyan papasok yung mga gusto mong gawin like travel or bumili ng mga expensive na gamit. Hindi masamang bigyan ng reward ang sarili paminsan-minsan. Number 10, use cash for certain budget. Mas madali ang pagbabudget kung hinahati-hati mo ng cash sa envelope ang mga monthly expenses mo. Doon mo malalaman kung nag-overspend ka na sa ibang bagay kasi nahuhugot mo na yung mga para sa iba. Number 11, be content and quit the comparison. Kinakailangan mo ma-realize na ang sitwasyon mo ay iba sa sitwasyon nila. Sa sipag at tiyaga mo nakasalalay ang pag-abot ng kung anong meron sa iba na pinapangarap mo. Number 12, give yourself lots of grace. At ang huli, pag na-perfect mo ang tamang pagbabudget, huwag mong kalilimutang i-congratulate din ang sarili mo. You did a great job. Dahil natapos na kami sa kadalasang problema ng mga misis tuwing katapusan ng buwan, ang magpadala ng allowance, bayaran ng bills, kami ay mag-grocery na ng mga kailangan sa bahay. Let's go! Pasok Inday. Example ng pag-trim ng budget. Oh, isang saffron. Tapos yung saffron sauce.
29. 54. Piliin ang mas mura. Dito ako kasi ayaw kong ipakita yung compartment. Dapat sa loob na lang yan. Kakaibang kapayapaan ng isip pag nababudget mo ng tama ang kinikita ninyong mag-asawa. Walang stress, walang away, pero honestly, never namin pinag-awayan ng pera. Dumarating din naman kami sa mga pagkakataon na nasa-short kami sa budget, pero hindi naging malaking issue yun sa amin. Nakukuha pa nga namin pagtawanan kahit empty na yung mga bulsa namin eh. Ganun lang kami ka-smooth sa lahat ng bagay. Kaya, thank you Lord for your overflowing blessings.